Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Ano ang krus na buhat-buhat mo ngayon? Sakit? Wasak na relasyon? Hirap sa pera? Paano mo ito hinaharap? May kausap akong mag-asawa kahapon at sila ay nagkukwento sa akin. Sabi nila, Brad, marami rin kaming pinagdaan ng hirap. Maraming pagsubok. Kaya lang, hanggang ngayon kami ay naglilingkod sa community, sa simbahan. Kaming mag-asawa. Sa loob-loob ko, sabi ko, ang ganda namang pakinggan. Dahil sa kabila ng mga krus na pinagdadaanan nila o dala-dala nila sa kanilang relasyon, ay nakuha nilang maglingkod, magaan, dahil kasama nila ang Diyos. Ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon sa ating Ebanghelyo. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dito pa lang ay aking naaalala na ang pag-iibig ng Diyos ay hindi lang teorya, hindi lang theory, hindi lang yung katang-isip, hindi lang kinakanta natin ang verse na ito, kundi ito ay isang personal na imbitasyon ng Diyos sa atin. Imbitasyon na makiisa doon sa krus ng pagmamahal ng Diyos. Kaya kung anumang krus meron tayo ngayon, tayo ay nakikiisa sa krus na binuhat ng Diyos. Anumang krus na meron tayo araw-araw, mapapera man, mapapamilya man, maparelasyon man, o anumang bagay na problema o kabigatan sa buhay, kung ito ay harapin natin at sasabihin natin kay Lord, Lord, yes, dalhin ko ito dahil isang imbitasyon ng Diyos. Dahil ito isang krus na imbitasyon mo sa akin, haharapin ko, bubuhatin ko. At pag ganun ang ating tugon, ay siguradong makakayanan natin anumang krus na ating bubuhatin. At hindi ito pabigat, hindi ito sumpa, kundi isang oportunidad na magdadala sa atin ng magandang buhay, magandang pagbabago sa ating buhay. Kaya kapatid, anuman ang mga pinagdadaanan mo ngayon, na kahirapan, o yung di mo na alam kung anong gagawin mo, sabihin mo lang kay Lord, Lord, nakikiisa ako sa krus mo. Dadalhin ko ang krus na ito dahil kasama kita. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon, walang pinipili, walang hangganan. Dahil ang pagmamahal niya ay pagmamahal na galing sa kanyang buong katauhan. Kaya kapatid, ito ang napagandang paalala ng Diyos sa atin ngayon. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Palaganap natin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lamang sa ating community, simbahan, kundi lalong higit sa ating pamilya. Ang pamilya kasi natin, ito yung application ng ating mga naririnig, ang mensahe ng Diyos. Unang-una ang pamilya natin. Doon natin ipadama ang pag-ibig ng Diyos. At punoy natin ng good news ang social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good. Linggo po ngayon, magsimba tayo. God is good.